Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw amin pong ihatid sa inyo ang mga may init na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagnenegosyo at sports. Kapalob din po sa ating programa maya-maya ang panayam sa Office of Civil Defense o OCD Region 2 hinggil sa kanilang paghahanda mula sa bantang dala nitong si Super Typhoon Bavi o mula sa tinatawag ding si Super Typhoon Inday mula po dito sa pagpasok nito sa Pilipinas ngayong linggo. Gaya po ng aking nabanggit sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa United States Agency for Global Media o USAGM, napakikinggan po ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver App, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon! Ngayon po ay kasama na natin sa linya ng ating komunikasyon ang Information Officer 2 ng Office of Civil Defense o OCD2 Region o OCD Region 2. Walang iba kundi si Ginoong Alvin Aison. Sir Alvin, si Win Peñano po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Listeners po, isang magandang tanghali po sa ating lahat. Opo. Sir Alvin, kumusta po yung paghahanda ng inyong tanggapan, particularly itong OCD Region 2, hinggil po sa banta nitong Super Typhoon Inday ngayong pong linggo? Yes, sir. Actually, ngayong araw po ay tayo po ay sagawa na po ng tinatawag po natin pre-disaster risk assessment meeting. Mm-hmm. Kabilang po yung ating mga Cagayan Valley Regional DRM Council members upang alamin po yung mga posibleng maging epekto po nitong Super Typhoon Inday. So, nagkaroon na rin po tayo ng issuance ng memorandum for preparedness measures na inaanyayahan po yung ating mga local DRM councils na magkaroon na rin po ng kanilang mga safety and preparedness protocols sa kanilang mga areas of jurisdictions. Tinaasahan po yung mga possible hazards, yung mga panganib na dulot nitong bagyong Inday. May mga matitinding pag-uulan po tayo mararanasan. Kabilang na din po dito yung possible flooding, rain-induced landslides, mga strong winds and other related hazards. So kabilang po din sa mga nasa memo po natin for the preparedness measures is to ensure yung mga backup communication systems po natin that should be fully functional. And we will also be encouraging yung ating mga local government units, especially dun sa mga coastal areas which will likely be affected with the tropical cyclone Inday, to implement the preemptive evacuation as well as forced evacuation ng mga residente, kabilang na rin po ang mga livestock and other mga pets po natin sa mga areas to be affected with high risk of flooding and landslides. And we also need to ensure po yung ating mga evacuation centers are ready, available, and fully operational. And maglalabas din po tayo ng advisory kung pwede po tayo mag-suspend ng classes and work which is deemed necessary by the appropriate authorities. So yun po yung mga inaasahan po natin na mangyayari. And also, according to our chairperson ng Cagayan Valley DRM Council, he is advising that all local DRM offices should anticipate yung mga flooding incidents
especially din sa mga coastal areas kapag sabay-sabay na po yung high tide, heavy rainfall at saka pag-elevate ng tubig sa ating mga ilog, aasahan natin yung malalang pagbaha. So kailangan po natin prepare po dito. And also, we are also in coordination po yung sa ating Philippine Coast Guard for the no-sail policy. Sa Batanes po, nag-start na po ang provincial DRM office natin na i-advise yung ating mga fisher folks na bawal na pong pumalaot simula bukas. Kasi nasa critical period na po tayo tomorrow, July 8 po, ayon sa report po galing sa Pag-asa. Apo. So yun po yung mga paghahanda po natin ginagawa dito sa region para po mapaigting na rin po yung ating mga preparedness capacities bago pa man dumating itong super bagyo dito sa ating local jurisdictions or areas po. Apo. Sir Alvin, kasi pagkakalam po natin, base po dito sa ulat nga ng Pag-asa, ito pong si Super Typhoon Inday ay hindi po direktang tatama sa kalupaan, yung mismong mata niya. Sa inyo po dyan sa may Cagayan Valley region, ano-ano po ba yung specific lugar na inyo pong tinututukan para po dito sa inaasahang magiging epekto po nitong si Bagyong Inday? Yes, sir. Tama po, wala po tayong natututang landfall scenario based on sa report ng Pag-asa, pero hindi natin i-roll out yung possibility ng heavy rainfall na magdadala pa rin po ng ibang matitinding negative effects po dito sa ating lugar. Since yung mga areas of concern po natin based on sa ating likely scenario na tinandak natin kaninang FIDRA is yung Batanes po, Calayan, northern part of Cagayan Province, and also we included the eastern coast of Region 2 kasi possible po na magkaroon din po dyan ng mga hail warnings at pagtaas ng ating mga alon sa may eastern coastal areas po ng ating region. So, we have two likely scenarios actually, sir, kasi itong bagyo na to, ini-enhance din po yung ating habagat or the southwest monsoon. So, yung possible areas of concern din po natin pagdating dito sa southwest monsoon is the Nueva Vizcaya province, which have areas po talaga na nagkakaroon ng landslides pag matitindi po yung ulan na nararanasan po natin dyan. And we also have to monitor yung ating mga rivers and tributaries, especially in Isabela province, which are connected din po sa mountain province, Ifugao and Nueva Vizcaya. So possible po na matitindi yung pag-ulan kasi may enhance po nitong Bagyong Inday ang ating habagat. So yun po yung mga areas of concern natin pagdating po dito, sir. Opo. Sir Alvin, nabanggit nyo kanina na nakikipag-ugnayan na tayo sa Philippine Coast Guard para nga po dun sa pagbibigay nila ng mga babala sa ating mga mangingisda po dyan sa bahagi po ng Cagayan Valley. Bukod po sa PCG, ano po bang mga ahensya ng pamahalan yung inyo pong kumbaga nakikipag-coordinate po, ano po yung mga ahensya kung saan nakikipag-coordinate po yung inyong OCD Region 2? Yes, sir. Actually, sir, meron po tayong mga non-food repositioning na ng non-food items dyan sa may province po ng Batanes. Last month pa po ito na i-deliver dyan through the assistance of the United Nations World Food Program, isang international organization po natin kung saan binayaran po nila yung transportation ng ating mga non-food items and other relief goods para po ma-reposition na po din sa ating warehouse din sa Batanes. We are also in coordination with the Department of the Interior and Local Government for advisories and guidance pagdating sa ating mga local government units on the different preparedness measures and actions that they will undertake bago pa man dumating itong Bagyong Inday. Apo. We also have other international organizations, sir, like the Food and Agriculture Organization. Ito po yung sa may concern po ng food security, rural poverty, and global hunger, elimination of global hunger. Sila po yung katuwang po natin. Pero wala pa po tayong coordination with them. Inaantay natin yung possible po na assistance na pwede nilang ibigay. Kasama din po dito yung sa tinatawag po natin United States Agency of International Development. Sir Alvin?
Mukhang naputol po ang linya natin kay Sir Alvin. Balikan po natin si Sir Alvin maya-maya. Hello po Sir Alvin. Sige po, ipagpatuloy niyo po yung sinasabi niyo kanina. Yes, sir. Gaya po ng binabanggit natin kanina, meron din po tayong USG Project REACH. Ito po yung Philippine Disaster Resilience Foundation po. Ito yung pag-i-install po dun sa mga target areas, especially dun sa mga mahirap po yung communication lines. May mga emergency communication dun na i-install po dun sa mga identified barangays. Ito po yung tinatawag natin very high frequency system para po hindi po tayo magkaroon ng interrupted communication lines pag meron pong mga disasters. Opo. So yun po yung mga katuwang natin, sir, especially yung ating mga local DRRF council, yung mga nasasakupan po nilang mga local government unit, na abisuhan na rin po sila para magkaroon ng kanilang preparedness measures sa kanilang mga local jurisdiction. Opo. Ay Sir Alvin, kanina nabanggit nyo po na isa sa mga kautusan na ibinaba mismo ng OCD Region 2 dyan sa ating mga kababayan po sa rehiyon na yan, yung preemptive evacuation nga po. Sa ngayon po ba, nagsasagawa na po ba tayo ng preemptive evacuation po dyan sa mga kababayan natin dyan sa may Region 2? Yes, sir. For now po, wala pa po tayong datos pagdating sa mga evacuation, pag-conduct mo ng mga evacuation po natin, especially dun sa mga identified nating high-risk areas or focus po natin mga areas hindi nga po dito sa Bagyong Inday. Sa Thursday po morning, magkakaroon po tayo ng another pre-disaster risk assessment and pwede po tayong makakuha ng mga bagong datos or mga bagong actions taken ng ating mga local government units pagdating po dito kung sakali, sir. Opo. Sir Alvin, siguro, bibigyan na lang po siguro kayo ng mensahe sa ating mga kababayan, particular po dyan sa may Region 2 para maabisuhan sila. Ngayon may paparating pong bagyo ngayong darating na linggo at para masabihan sila at mahikayat na sumunod sa mga impormasyon na ibinibigay ng ating mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sige, Sir Alvin, nasa inyo po yung pagkakataon. Thank you very much, sir. I just want to re-echo na lang po yung guidance po ng ating chairperson ng Cagayan Valley Regional DRRM Council. Walang iba po kung hindi po ang OCP Region 2 Regional Director, Director Albert Umogol. Inaaminahan po natin ang ating mga local government units to disseminate warning information and also follow po yung ating mga reliable sources of information gaya ng PAGASA, at Office of Civil Defense para makakuha po sila ng reliable sources ng mga datos. And also, let's encourage po yung ating mga LGU to preposition yung mga response assets, identify yung mga possible risk areas na pwedeng maapektuhan, and let's learn from our past history, yung mga history po natin ng mga landslide, flooding, mag-ingat po tayo dyan sa mga high-risk areas na yan. And let us also ensure safety lalo na dun sa mga pumapalaot, especially dun sa mga coastal areas which is likely to be affected ng ating bagyong Inday. So yun lamang po, sir, for now, yung ating maibibigay information sa ating publiko, and mag-ingat po tayong lahat. Opo. Siguro, Sir Alvin, i-reiterate na lang din natin sa ating mga kababayan na at least ay sumunod po tayo dun sa mga binibigay na babala nitong Office of Civil Defense pati iba po pong ahensya ng pamahalaan at lagi pong umantabay dun sa kanilang mga official channel kasi marami na rin pong nagsisikalat po ngayon na fake news at nagpapakalat nga po ng mga ganitong minsan pananakot sa mga ganito pong sitwasyon. Yes, sir. Opo. Sir Alvin, maraming salamat po sa inyong napahiram po sa aming napahiram niyo pong oras sa amin ngayong araw. At yan po ang ating naging panayam kay Ginoong Alvin Aizon, ang Information Officer 2 ng Office of Civil Defense Region 2 hinggil po sa paghahanda po ng rehiyon mula sa banta nitong papasok na Super Typhoon o Typhoon Bavi o si Super Typhoon Inday. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, buong pamahalaan pinakikilos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang paghahanda sa epekto ng nagbabadyang Super Typhoon Inday ngayong linggo. Mula Malacanang nag-uulat si Alvin Baltazar. Pinakikilos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang buong pamahalaan sa gitna ng inaasahang pagpasok ng isang super typhoon. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nakipag-ugnay na ang palasyo sa NDRRMC para tiyakin ang kahandaan at aksyong ikakasa kaugnay ng napipintong kalamidad. Kabilang sa naging direktiba ang pagsasagawa ng pre-disaster risk assessment scenario meetings sa mga apektadong rehiyon habang ipinapasailalim na rin sa widest alert ang mga response clusters. Pati mga LGU ay pinasisimula na ang preemptive evacuation sa mga high-risk areas o mapanganib na lugar habang pinatitiyak din ng Presidente ang kaligtasan ng mga evacuation centers kasama ang paglalatag ng livestock equipment zones para sa mga hayop. Pakinggan natin si Palace Press Officer Jose Claire Castro. And monitor public health risk like flood-related diseases. So ito naman po ay whole of government approach. So lahat po ng ahensya na involved, kailangan pong kumilos. Yan po ang utos ng Pangulo. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita ay inalerto at pinaghahanda na ng Department of Agriculture o DA ang mga magsasaka, mangingisda at iba pang agriculture stakeholders sa bansa kaugnay sa papalapit na bagyo. Kaya naman ngayon pa lamang ay inabisuhan na ng DA ang mga magsasaka na anihin na ang kanilang mga palay at mga gulay bago pa maapektuhan ng pag-ulan. Pinalilinis na rin ang mga daluyan ng tubig sa mga irigasyon at mga pilapil upang maiwasan ng mga pagbaha. Maging ang mga mangingisda ay pinayuhan na ring hanguin ang maaga ang kanilang mga isda at ipagpaliban na muna ang pagpapalaot lalo na sa mga lugar na nakararanas na ng malakas na hangin at alon dahil sa bagyo. Sa panig ng DA, tiniyak naman itong tuloy-tuloy na ang paghahanda para ayudahan ang mga maapektuhang magsasaka at mangingisda. Kabilang dito ang preposition ng mga binhi at pakikipag-ugnayan na rin sa mga lokal na pamahalaan at regional disaster risk reduction and management offices. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mahigpit na ang paalala ng Office of Civil Defense o OCD sa publiko na mag-ingat, maghanda at tumutok sa lagay ng panahon, gayon din sa mga abiso ng otoridad ngayong panahon ng tag-ulan dulot ng habagat o southwest monsoon. Ito'y makaraang magpalabas ng pagtaya ang pag-asa hinggil sa malakas na pag-ulang posibleng maranasan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Batay sa ulat ng State Weather Bureau, pinalalakas ng super bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na mayroong international name na Bavi ang hanging habagat o southwest monsoon na siyang magdadala ng malalakas na mga pagulan. Inaasahang papasok sa PAR ang naturang bagyo ngayong Martes ng gabi o Miyerkules ng umaga kung saan tatawagin itong super bagyong Inday. Sa kabila ng banta, malabo naman ang tsansa na tumumbok ang mata nito sa kalupaan. Gayunman sinabi ng OCD na dahil tingin ng naturang super bagyo ang habagat, asahan na ang malalakas at mapaminsalang pag-ulan na maaaring magdulot ng pagguho ng lupa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, naka-high alert na ang mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila sa harap ng inaasahang bagyong Inday. Ayon kay Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora, inatasan ng mga alkalde na ihanda ang disaster response equipment, rescue assets at relief food boxes sa low-lying at flood-prone barangays. Naka-standby na rin ang emergency personnel at operators sa flood pumping station sa Metro Manila. May ugnayan din ang konseho sa Department of Social Welfare and Development para sa agarang replenishment ng relief food packs kung kinakailangan. Makikipagtulungan din ito sa League of Cities of the Philippines para bantayan ang mga paghahanda sa labas ng Metro Manila.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, nakatuon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtupad ng kanyang tungkulin sa halip na bantayan ang takbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ipaalam na lamang sa Pangulo ang developments ng trial, subalit hindi na ito maglalaan ng kanyang oras para sa panonood o pagsubaybay sa mga pagdinig. Hindi naman po kailangan mag-monitor ang Pangulo. Malalaman naman po din niya kung ano magiging balita rito. Mas marami pong dapat na trabahuhin ng ating Pangulo at hindi po siya uupo lamang para po manood ng impeachment trial. Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, hindi mangingialam ang executive branch sa usapin ng 16 conviction threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ipinauubayan nito sa Senado ang desisyon ukol dito. Unang sinabi ni Senador Francis Escudero na nasa 16 na boto ang kakailanganin para mapaalis sa pwesto ang Vice Presidente. Hindi po makikialam ang ehekutibo kung ano man po ang magiging resolusyon patungkol sa issue na yan. Nasa Senado po yan kung ano po ang kanilang ipapatupad. Si Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. House Lead Prosecutor itinuturing na tagumpay ang pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Mula Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes. Inihayag ni Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro na isang malaking tagumpay para sa sambayan ng Pilipino ang pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Patunay niya ito na umiiral ang pananagutan sa ilalim ng konstitusyon. Sa isang press briefing matapos ang unang araw ng paglilitis sa Senate Impeachment Court, sinabi ni Luistro na ang matagal nang inaabangang pag-usad ng kaso ay maituturing ng panalo para sa prosekusyon at sa mamamayan. Pinuri rin ni Luistro ang Impeachment Court sa paggampan nito sa tungkulin sa saligang batas. Narito ang pahayag ni Lead Prosecutor Jervil Luistro. We are victorious. Tagumpay ang prosecution. Tagumpay ang taong bayan. Because we have waited for this impeachment trial for so long. And it is happening right now. That alone, we claim victory for what happened today. Matapos makumpleto ang mga paunang hakbang nakatakdang simula ng impeachment court ang pagpapakita ng mga ebidensya ng prosekusyon ngayong pangalawang araw ng paglilitis. Magsisimula ang prosekusyon sa artikulong tumatalakay sa mga umunoy banta laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Hindi inalmahan ni House Prosecutor Leila De Lima ang pagpapabalik ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero sa BIR box na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte sa Bureau of Internal Revenue. Anya, nirerespeto niya ang desisyon ng Impeachment Court kaugnay sa sealed BIR box. Binigyang diin naman ni De Lima na naghain na ang prosecution ng request for subpoena bilang respeto sa dokumento ng BIR. Okay lang sa amin yun. Although we maintain, of course, ang prosecutor kami na-maintain ang nasa kapangyarihan naman yan ng impeachment court. Nung pagpapabukas ng ebidensya, kaya lang dapat namin i-recognize and respect yung desisyon nila. Anyway, nag-file na naman ng prosecution ng request for subpoena with respect to the BIR documents. Yan ang pahayag ni House Prosecutor Leila De Lima.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Kumpiyansa ang defense team ni Vice President Sara Duterte na kaya nilang sagutin ang mga paratang laban sa ikalawang Pangulo kahit pa hindi ito dumalo sa paglilitis sa Senado. Ayon kay Attorney Michael Powa, tagapagsalita ng defense team, karapatan naman ng bise na piliin na hindi humarap o magpakita sa Senado. Hindi rin naman ibig sabihin nito ay takot ang bise na sumagot sa mga aligasyon sa kanya dahil present naman ang mga legal counsel niya para sumagot sa mga ibinabatong aligasyon. Unang-una sa lahat, parati kong sinasabi, yung pagharap niya sa kaso ay ginagawa na sa kasalukuyan. Kaya nga matagal na siyang nag-form ng isang defense team dahil alam niyang hahantong tayo sa ganito. At kaya naman kami, mga abogado niya ay nandito para talagang i-litigate itong kaso at sagutin at patunayan na wala pong basihan yung mga paratang laban sa kanya. Pangalawa, actually ang mandato po niya bilang vice-presidente ay magtrabaho para sa bayan at yun nga po yung ginagawa niya. Ang pahayag ni Attorney Michael Powa, ang tagapagsalita ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Senate President Sherwin Gatchalian iginiit na siya ang nagmungkahi na gawing presiding officer ng impeachment trial si Senator Chis Escudero. Ito ay upang mabigyang tuunan niya ang mga gawain sa paglilitis at sa trabaho sa lehislatura. Para sa kabuang detalye, nag-uulat mula Senado si Nympha Asuncion. Ginit ni Senate President Sherwin Gatchalian na siyang nagmungkahi sa kanyang mga kasamahan na ihalal si Senador Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court para matiyak na mabibigyan ng buong atensyon ng paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte at ang iba pang mahalagang tungkulin ng Senado. Ayon kay Gatchalian, sinadya niyang ihain ang mungkahing ito dahil naniniwala siyang nararapat magkaroon ng hiwalay na pamumuno sa pang-araw-araw na pagdinig ng impeachment trial at sa iba pang responsibilidad ng Senado. Ipinaliwanag ng Senate President na si Escudero ang mamumuno sa pang-araw-araw na takbo ng paglilitis habang mananatili naman siyang may ganap na pangangasiwa sa impeachment court bilang Senate President. Anya, patuloy niyang titiyakin ang paglilitis sa isa sa gawa ng patas alinsunod sa konstitusyon, sa rules of procedure on impeachment trials at sa prinsipyo ng due process. Sinabi rin ni Gatchalian na sa ganitong kaayusan, mabibigyan din niya ng sapat na panahon ng iba pang mahalagang gawain ng Senado kabilang ang pagsusulong ng mga prioridad na panukala ng LEDAC, magtalakay sa 2027 national budget at mga pagdinig tungkol sa flood control controversy, karasang may kaugnayan sa mga eskwelahan at iba pang agarang usaping pambansa. Binigyang diin ng Senate President na hindi nangangahulugang nababawasan ang halaga ng impeachment trial sa naturang hakbang. Anya, ipinapakita lang nito ang determinasyon ng Senado na maayos na gampanan ng kapwa paglilitis at iba pang tungkulin na nakaatang sa kanila. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Iginiit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi kinakailangan pang paalalahanan ang mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines o AFP na manatiling non-partisan at profesional sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ani Teodoro, normal ng parte ng constitutional process ang nangyayaring impeachment proceedings at hindi na kailangan pang idawit sa usaping ito ang militar para bumuo ng ingay politika. Mensahe pa ni Teodoro sa mga patuloy na humihikayat sa mga miyembro ng AFP na pumanig sa kanilang pinaglalaban na wala umano itong kararatnan. Hindi na natin kailangan mag-remind sa ating sundalo. No? Ang atin na lang message doon sa mga naghihikayat sa sundalo, wala kayong kararatnan. Alam na ng ating kasundaluhan ang kanilang constitutional duty
Hindi na kami nagpapaalala dahil part na ng cycle na yan eh. Kaya dun sa mga nagpapaalala, nagpapahapyaw o humihikayat sa ating mga sundalo, masama ang balak ninyo. Hindi nasa sa batas ang balak ninyo. Yan ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pambansang pulisya binalaan ng publiko hinggil sa pagpapakalat ng mga maling impormasyon at panguudyok sa internet. Ito ay sa gitna ng isinasagawang impeachment trial para sa mga kasong kinaharap ni Vice President Sara Duterte. Para sa kabuang ulat, nagbabalita si J. Mark Dagala. Nagbabala ang Philippine National Police sa publiko hinggil sa pagpapakalat ng mga maling impormasyon gayon din ng mga pangudyok sa internet na maaaring magdulot ng karahasan o makasira sa kaayusan ng publiko. Ito ayon sa PNP ay makaraang magsimula na ang ganap ang pagdilitis ng Senado kay Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng impeachment. Kasunod dyan, inatasan ng PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang kanilang Anti-Cybercrime Group Intelligence Unit at lahat ng Police Regional Office na paigtingin ang pagmamanman sa aktibidad sa internet. Maaari niya kasi ito mag-udyok ng karahasan, tumarget sa mga institusyon ng pamahalaan o magbanta sa mga opisyal ng gobyerno kaugnay na mga pagdinig sa impeachment. Sinabi ng PNP Chief na lalo pa nilang paigtingin ang kanilang pagbabantay online upang matukoy ang mga nasa likod ng online post na o mga panawagan ng karahasan at pag-atake sa mga tanggapan ng pamahalaan o di kaya ay magbanta sa sinumang opisyal nito. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Umaasa ang isang constitutional law expert na hindi na patatagalin ng defense at prosecution panels ang pagdinig ng Senate Court sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Attorney Domingo Egon Cayosa, binigyang diin nito na halos karamihan sa mga ebidensya ay nakita naman na sa mga public forum at ang kaibahan na lamang ay ang pagpresenta ng mga ito sa impeachment court. Ayon kay Cayosa, pareho namang magagaling ang mga abogado ng magkabilang panig kaya dapat tumbukin na nila ang katotohanan para sa interes ng taong bayan at para makapagbigay ng pag-uusga ang senator judges. Anya kapag nagawa ito, dito na masasabi kung karapat dapat pa bang manatili sa pwesto si Vice President Sara lalo't iyon naman ang issue. Hindi pa nga nagpipresenta ng ebidensya in the impeachment court. Pero kung titignan mo yung mga iba pang mga public forum na kung saan tinalakay yan at kagaya ng impeachment proceeding, nandun din ang media, narinig na natin yung karamihan dyan, nakita na natin yung karamihan dyan. So it's just a matter of transporting them inside the records of the Senate impeachment court. Yan ang pahayag ng constitutional law expert na si Attorney Domingo Egon Cayosa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, Department of the Interior and Local Government sinigurong walang ibibigay na special treatment sa sino bang persons deprived of liberty. Ginawa ng kagawaran ng pahayag matapos ang pagkakaaresto kina dating Congressman Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu dahil sa kasong plunder na isinampa sa Sandigan Bayan. Para sa kabuang balita, narito si Mary Ann Bastasa. Muling siniguro ng Department of Interior and Local Government o DILG na walang special treatment sa sinumang persons deprived of liberty o PDL na nasa kustodiya ng DJMP. Ito kasunod na rin ang pagdala sa Quezon City Jail Male Dormitory kina dating Congressman Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu na inaresto sa bisa ng warrants of arrest ng Sandigan Bayan. Ayon sa DILG, ipinasok sa pasilidad ng dalawa mag-aalas 4 ng hapon kahapon alinsunod sa commitment order na inilabas ng Sandigan Bayan 3rd Division kaugnay ng non-bailable na kasong plunder. Kinumpirma rin ng BJMP na nakumpleto na ni ng Defensor at Espiritu ang standard custodial processing at isinama na rin sa general jail population. Mula sa DILG para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, bumaba ng 30.43% ang naitalang insidente ng focus crimes sa buong bansa nitong Hunyo ng kasalukuyang taon. Ayon sa Philippine National Police o PNP, pinakamalaki ang ibinaba ng carnapping ng motor vehicles na naitala sa 66.67% kung saan mula 27 kaso noong 2025 ay 9 na kaso na lamang ito ngayong taon. Bumaba rin ng 57.25% ang kaso ng rape mula halos 700 kaso ay umabot na lamang ito sa kulang-kulang 300 na kaso. May pagbaba rin ng 40.15% sa kaso ng physical injury kung saan mula humigit 400 kaso ay tumala na lamang ito ng sa humigit 240. Nakapagtala rin ng pagbaba ang iba pang focus crimes, kabilang ang homicide, carnapping of motorcycles, robbery, theft at murder. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., ang pagbaba ng crime incidents ay nagpapakita na nasa tamang direksyon ang mga hakbang ng PNP, bagay na hindi naman anya dapat ipagpakampante. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Inaprubahan ng Department of Agriculture o DA ang higit 2 bilyong pisong halaga ng farm-to-market roads at tulay sa buong bansa. Layo nitong palakasin ang market access sa mga produktong pangsakahan at mapababa ang gasto sa transportasyon. Sa klaw nito ang higit 66 na kilometrong lansangan at higit 300 linear meters ng mga tulay sa Zambales, Oriental Mindoro, Masbate, Samar, Bukidnon at North Cotabato. Ayon sa DA, bahagi ito ng pagsisikap ng pamahalaan na mapalakas ang agri-food supply chain. Sinabi pa ng kagawaran na ang Philippine Rural Development Program o PRDP scale-up ang magpopondo sa mga proyektong ito. Target ng DA na maigawad na ang nalalabing PRDP projects bago matapos ang taon kung saan kabilang din sa mga proyekto ang irigasyon at post-harvest facilities. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Umarangkada na ang Phase 2 ng EDSA Rehabilitation Project sa northbound ng Ortigas Bus Lane sa Mandaluyong City sa pangunguna ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ito ay kasunod ng utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking tuloy-tuloy ang pagsasaayos ng EDSA para sa mas maayos at ligtas na biyahe ng mga commuter at motorista. Inatasan ng Pangulo si DPWH Secretary Vince Dizon na tibayan ang ginagawang kalsada at tiyaking maganda ang kalidad. Ayon kay Dizon, prioridad ng administrasyon ang repair works kasama na ang pagpapalawak ng sidewalks upang mabigyan ng mas komportableng biyahe ang mga commuter, pedestrian at motorista sa EDSA na siyang tinatawag na main transport artery sa Metro Manila. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Department of Health o DOH nagbabala sa panganib na dala ng chronic kidney disease o CKD. Para sa kabuong detalye, narito ang ulat ni Lawrence Tanhoco. Nagbabala ang Department of Health o DOH sa publiko ukol sa panganib ng chronic kidney disease o yung CKD na itinuturing na isang silent killer dahil sa kawalan umano ng paunang sintomas nito. Ayon sa DOH, ang CKD ay isang kondisyon kung saan unti-unting humihina at nasisira ang mga bato kaya nahihirapang ilabas ang mga dumi at sobrang tubig sa katawan. Malaki, anila, ang panganib na magkaroon nito sa mga individual na may diabetes, alta presyon, sakit sa puso, labis ang timbang, at may family history ng sakit sa bato. Pasok din sa mga delikado ang mga madalas kumain ng maalat, matatamis at mga pagkaing may preservatives, pati na ang mga mahilig uminom ng alak, naninigarilyo at nagbe-vape. Maaaring maranasan ang paglala ng CKD sa pamamaga ng muka, kamay at paa, madalas na pag-ihi sa gabi, kawalan ng gana sa pagkain at hirap sa paghinga.
babala ng kagawaran, ang pagpapabaya sa sakit ay maaaring magresulta ng tuluyang pagkasira ng mga bato na mangangailangan ng dialysis o kidney transplant. Dahil dito, pinadaalalahan ng lahat na uminom ng 8 hanggang 10 basong tubig araw-araw, mag-ehersisyo, kumain ng prutas at gulay at iwasan ang mga mapanganib na bisyo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Hindi nangangamba ang Department of Energy o DOE kung mayroong malalang sitwasyon ng hoarding sa produktong petrolyo sa bansa. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, sinabi nito na walang dahilan para mag-imbak ng supply ang mga supplier o gasolinahan dahil wala itong maidudulot na insentibo sa kanila. Ito ay sa kadahilan ng sapat ng supply ng langis sa bansa. Paliwanag ni Abad, nangyayari lamang ang hoarding kapag may mga national emergency o national energy emergency o national calamity na hindi agad nakararating ang supply sa mga apektadong lugar at mayroon pang nakaimbak na supply ang mga negosyante, bagay na nagsisilbing daan para mamanipula ang pagtaas ng presyo nito. Dagdag pa ng opisyal, kanilang binabantayan ng ganitong mga sitwasyon, kakibat ang panawagan para sa kakayahan ng gobyerno na magpatupad ng hoarding penalty para sa mga trader na nagkakaroon ng paglabag. Kung normal ho ang supply at sa dami ho, kasi deregulated ho tayo, at sa dami ho ng supplier, hindi ho namin nakikita yung malalang sitwasyon ng hoarding. In other words, wala hong incentive kasi na mag-ipon ka ng inventory para hindi mo maibenta. Lalo na at the gasoline station level, mga 2 to 3 days lang yung. Yan ang pahayag ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan po mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon, papasadahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dakuha naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, lokal na produksyon ng sinulid, mas mataas na ang halaga dahil sa Yarn Production Center sa lalawigan ng Ilocos Norte. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Rani Dorilag mula Radyo Pilipinas, Lawag. Iti panagbaligi ti lokal gobyerno iti ili ti Vindar ket parte iti kalikagom ti Department of Science and Technology Region 1 nga siglat Fast, Smart, Innovative ken Resilient Regional Development. Dediti nasaritan Regional Director Teresita Tabaog iti DOST Region 1 iti panakalukat ti Regional Yarn Production and Innovation Center wenno RIPIC. Kunana abapen iti pasilidad ket amin na lokal a panait ket mapagbalinen anangat ngato ti kalidad na kinabalbalor gapo kadagiti teknolohiya. Kinupirparan pa ni Dr. Tabaog nga umadadon dagiti pasdek negosyo ti agruuray iti maiparwar nga panait iti Regional Yarn Production and Innovation Center. Mula rito sa Radyo Pilipinas Lawag, ito si Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Rani. Samantala, balita naman sa La Union. Ikalimang anibersaryo ng Bahay Pag-asa sa La Union, tampok sa rehabilitasyon tampok ang rehabilitasyon at paghubog sa mga kabataan. Para sa detalye, narito si Albert Kawile ng Radyo Pilipinas Agoo.
Rinambakan ti Provincial Government of La Union uno PGLU, baben ti Provincial Social Welfare and Development Office, ti may kalimang anibersaryo ti Bahay Pag-asa Center sa Jay Baknotan, kas panang bigbig iti 5 atawen a panangitandudo na iti rehabilitasyon, panangiwanwan ken panagduras dagiti agtutubo nga agkasapulan iti naisangsangayan apan nakaaywan. Kabayatan ti selebrasyon na ipaganatget tinapateg nga kem ti Bahay Pag-asa iti panangtulong kadagiti children in conflict with the law, children at risk, ken dumapay nga agtutubo nga agkasapulan iti interbensyon tapno makasublida iti komunidad kas responsable nga umili. Sigon kini PSWD Officer Ranilo Ipak ken Assistant Department Head Nicolas Perlas, agtultuloy iti panangpapigsa ti gobyerno provincial kadagiti programa amang ipay iti guidance support ken rehabilitasyon kadagiti agtutubo. Paset mati programa ti diskusyon may papandi akam ti pamilya iti panangsukog iti nasaya at kababalin ken silk screen printing workshop ana iranta mang paado ti paglaingan ti panagbiag dagiti tagap Bahay Pag-asa. Sigon iti PGLU agtalinag ti panggap ti Bahay Pag-asa amang ipay tinamnama, rehabilitasyon ken baro agundaway kadagiti agtutubo ti La Union nga agbalin na responsable ken produktibo nga umili. Manipod RP Ago, Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Albert mula Luzon. Baba naman tayo sa Kabisayaan. School visitation at juvenile delinquency lecture isinagawa ng First Eastern Samar Provincial Mobile Force Company sa isang paaralang sekundarya sa Eastern Samar. Para sa kabuang ulat, narito si Dayan Camplon ng Radyo Pilipinas, Borongan. Ang mga personal han First Eastern Samar Provincial Mobile Force Company or First ESPMFC in Malangpuson nga nagbuhat hin school visitation nga information campaign durante aging dumarang nga First General Assembly han Canavi National High School ha Eastern Samar. Durante ang kampanya aging parangat han unit and lecture kasumpay han preventing juvenile delinquency through proper guidance and supervision. Paghatag din ito ng importante nga papel han mga kag-anak o guardians hapag hurma hiton maupay nga gawig pamatasan han mga kabatanunan. Ana sabi nga inisyatiban may panoy umapakasug itong pagkakarusan ng Philippine National Police ngan sektor ng edukasyon samtang iginduduso itong talwas secure ngan conducive learning environment. Gintatagan din gihapon naton pagpahitasan hibarohan mga kag-anak o guardians may unang importansya na aktibo nga pagkikisa sakto nga paggiya ngan responsable nga pagiging kag-anak kapag pugong hiton ng juvenile delinquency ngan pagsiguro hiton holistic development hiton kabataan. Tikang didiya syudadhan Borongan, Dayan Camplon para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Dayan mula Samar. Baling naman tayo sa Leyte. Department of Public Works and Highways Southern Leyte, pinaigting ang paglilinis ng mga kanal ngayong panahon ng tag-ulan. Si Dalia Urit ng Radyo Pilipinas Sogod sa detalye. Nangandam na ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa declogging activities sa mga bahaon nga lugar nga sakop sa Southern Leyte 1st District Engineering Office, isip kabahin sa kampanya sa gobyerno batok sa pagbaha. Ang maong kalihukan gipatuman pinasubay sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. alang sa paghinlo sa mga waterway sa tibok nasod. Tumong sa declogging ang pagtangtang sa mga basura, lapok ug uban pa nga mga sagabal sa mga kanal aron mapalambo ang agianan sa tubig ug maminusa ng posibilidad sa pagbaha ilabi na sa pagsugod sa ting-uwan. Sumala sa ahensya, magpadayon sa mga ilang nga koordinasyon uban sa mga lokal nga kagamhanan o uban pa nga ahensya aron mapadayon ang kalimpyo o mayong kahimtang sa mga agianan sa tubig alang sa kaluwasan ug kaayuhan sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Oret para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Dalia mula Kabisayaan. Tawid naman tayo sa Mindanao. Pagtutulungan ng Department of Social Welfare and Development Regional Office 10 at Philippine Statistics Authority Regional Office 10 pinalalakas para sa mas maayos na digital identity verification. Si Theza Aureliana Uwano ng Radyo Pilipinas Cagayan de Oro sa detalye.
Gipalig-on sa DSWD Field Office 10 o Philippine Statistic Authority Region 10 ang kooperasyon aron mas mapadali ang pagrehistro ug paggamit sa PhilSys o National ID. Kini makatabang aron malikayan ang pagpanglimbong, mawala ang daghang dokumento nga gikinahanglan ug masiguro nga ang tabang makaabot jud sa mga benepisyaryo sa 4Ps, social pension ug AX. Aduna usab sila ipahigayon nga mobile registration teams aron mapaabot bisan ang mga hilit na lugar ug mas sayon kini kanila, mas paspas ug mas sigurado ang serbisyo. Gipahigayon kini kauban si Regional Director Glofelia J. Uayan, lakip na usab ang Regional Director sa Philippine Statistic Authority na si Janet C. Aves. Diin kini gisuportahan sa mando sa gobyerno aron mahiusa ang PhilSys o National ID nga programa sa DSWD. Gikan dinhi sa Cagayan de Oro City, kaya sa Tessa Aureliana Uwano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Teza mula Cagayan, baling naman tayo sa Zamboanga. Higit 300 benepisyaryo ng tupad program sa Zamboanga del Norte sumailalim sa Occupational Safety and Health Orientation ng Department of Labor and Employment. Para sa detalye, nagbabalita si Bless Eboyan Lamar ng Radyo Pilipinas Zamboanga. Nakadawat og temporaryong panginabuhian ang 326 ka benepisyaryo gikan sa 21 ka barangay sa dakbayan sa Dipolog pinaagi sa tulong panghanapbuhay sa ating disadvantaged workers o tupad program sa Department of Labor and Employment o DOLE. Gipatuman ang maong programa pinaagi sa pakipagtimbayayong sa provincial government sa Zamboanga del Norte o sa Public Employment Service Office o PESO. Sa wala pa ilang deployment, balampusong gipahigayon ang Occupational Safety and Health Orientation diin gihatagan ang mga benepisyaryo og importante nga kahibalo bahin sa kaluwasan og hustong pamaagi sa pagtrabaho aron masiguro ang ilang seguridad atol sa ilang serbisyo. Human sa maong oryentasyon, gipahimutang ang mga benepisyaryo sa nagkalain-laing pampublikong eskwelahan sa dakbayan aron mutabang sa mga kalihukan ug mga buluhaton sa eskwelahan. Isip bayad sa ilang serbisyo ang matag benepisyaryo nakadawat og 464 pesos matag adlaw, sulod sa 20 ka adlaw nga adunay kinatibuk ang kantidad nga 9,280 pesos matag usa. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Eboyan Lamar para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Bless mula Zamboanga, kabing naman tayo sa Lanao. Bagong Department of Justice Building itatayo sa Lanao del Norte para ilapit ang hustisya sa mamamayan. Para sa detalye, nagbabalita si Alwidud Bashir ng Radyo Pilipinas Iligan. Opisyal nang gisugdan sa Department of Justice o DOJ ang pagtukod sa usa ka duha ka andana nga multi-million pesos nga Justice Building sa tubod Lanao del Norte. Gipanguluhan ni Justice Secretary Frederick A. Vida ang groundbreaking ceremony uban sa mga opisyal sa lokal nga pagamhanan, hudikatura ug kapulisan. Ang proyekto nga kusganong gisuportahan ni 1st District Representative Imelda Anguingui Branza Dimapuro, nagtumong nga mapaduol ang mga legal nga serbisyo ngadto sa mga residente sa Lanao del Norte ug sa kasigit nga mga lugar. Sa mahuman na kini anaa sa maong building ang Office of the Provincial Prosecutor, Public Attorney's Office o PAO ug ang Parole and Probation Administration. Aduna usab kini conference room ug ubang pangpasilidad aron mas mapalambo ang paghatag sa hustisya. Gipahayag usab ni Governor Muhammad Khalid Gibran sa Dimapuro nga ang proyekto makatabang sa pagpaligon sa kalinaw, seguridad o patas nga paghatag og hustisya sa probinsya. Gilauman nga mahuman ang pagtukod sulod sa 12 hangtod 18 ka bulan ug mahimong sentro sa mga serbisyo sa DOJ sa Lanao del Norte. Mula sa Iligan City, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At yan po ang mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala, mula Balitang Probinsya, tunguin naman natin ang mga may init na balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan na ihatid sa atin ni Steph Vicente. Sa pagbabalik po yan ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, nagbabalik na po ang programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Patuloy ang naitatalang pagbagal ng inflation sa bansa nitong Hunyo. Ayon kay Philippine Statistics Authority o PSA Chief at National Statistician Claire Dennis Mapa, bumaba sa 6.4% ang inflation mula sa 6.8% noong Mayo. Katumbas na ito ng 4.8% ang average inflation mula Enero hanggang Hunyo at pasok rin sa forecast range ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na nasa 6 to 7%. Paliwanag nito, bunsod ito ng pagbagal ng inflation sa transport, partikular ang produktong petrolyo na gasolina at diesel. Bumagal din ang food inflation o pagtaas sa presyo ng pagkain kabilang ang baboy, bigas at bangus. Nitong Hunyo, naitala rin ang mas mabagal na inflation sa itlog at asukal. Sa Kalakhang Maynila naman, bahagyang bumagal sa 4.9% ang headline inflation mula sa 5% noong Mayo na dahil sa pagbagal ng inflation sa produktong petrolyo at pagkain. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, inaasahang bibilis ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas sa ikalawang kalahati ng taon upang maabot ang target ng pamahalaan. Ayon kay Department of Economy Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan, kailangan ng hindi bababa sa 3.7% na paglago sa ikalawa hanggang ikaapat na quarter para makamit ang mababang bahagi ng 3.5 hanggang 4.5% na target range. Ipinaliwanag niya na ang 2.8% na paglago sa unang quarter ay mababa kumpara sa 5.4% noong nakaraang taon at ito na ang pinakamabagal mula noong panahon ng pandemya. Iniugnay ng kalihim ang paghina ng ekonomiya sa mga panloob at panlabas na hamon kabilang ang issue ng katiwalian sa flood control projects at ang tensyon sa gitnang silangan na nagtaas sa presyo ng langis. Dagdag pa niya, maaring naapektuhan pa rin ang second quarter ng kasagsagan ng hidwaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Gayunpaman, inaasahan ang mas magandang performance ng ekonomiya sa second half ng taon dahil sa mas pinalakas na infrastructure projects at paggastos ng pamahalaan kasabay ng pagkamit ng Pilipinas ng upper middle income country status. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga ulat, sinabi naman ni Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP Governor Eli Remolona Jr. na kaya pang saluhin ng ekonomiya ng bansa ang panibagong pagtaas sa interest rate
kung kinakailangan. Ayon sa kanya, nananatiling matatag ang kalagayan ng ekonomiya kahit may dagdag na paghihigpit sa monetary policy. Nitong nakaraang buwan, itinaas ng Monetary Board ang pangunahing policy rate ng 25 basis points dahil sa patuloy na pagtaas ng inflation na dulot ng mahal na langis at pataba sa pandaigdigang merkado. Dahil dito, umabot na sa 4.75% ang target reverse repurchase rate habang itinaas din ang overnight deposit at lending rate sa 4.25% at 5.25%. Iginiit ni Remolona na patuloy ng lalakas ng ekonomiya ang pagiging upper middle income country ng Pilipinas at ang tuloy-tuloy na paglago nito sa mga nakaraang taon. Dagdag pa niya, mahalagang maipagpatuloy ang mga positibong pundasyong ito habang pinabababa ang antas ng kahirapan at hindi pagkakapantay-pantay dito sa bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, lumagda ang pamahalaan ng Pilipinas at ang Kingdom of Denmark sa isang Memorandum of Understanding o MOU upang palakasin ang kooperasyon sa pananalapi at kaunlaran. Ayon sa Department of Finance, ang kasunduang nilagdaan noong Hunyo 29 ay magsisilbing balangkas para mapalalim ang ugnayan ng dalawang bansa at makapaglaan ng pondo para sa mga pangunahing programang pangkaunlaran ng Pilipinas. Pinaunahan ni Finance Secretary Frederick Go at Danish Ambassador Franz Michael Scholl-Melvin ang ceremonial signing ng nasabing kasunduan. Saklaw ng MOU ang iba't ibang sektor tulad ng infrastructure, renewable energy, climate action, maritime development, transportasyon at agrikultura. Layon din itong magbukas ng mga oportunidad para sa concessional at blended financing upang masuportahan ang mga proyektong magpapalakas sa climate resilience, konektibidad at pangmatagalang paglago ng ekonomiya. Bahagi rin ang kasunduang ito ng pagdiriwang ng ika-80 anibersaryo ng ugnayang diplomatiko ng Pilipinas at Denmark. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, narito na ang palitan ng salapi ngayong araw, Hulyo 7, 2026. Ang US dollar ay nasa 61 pesos and 52 centavos habang nanatili sa 38 centavos ang halaga ng Japanese yen. Ang Singaporean dollar ay nasa 47 pesos and 62 centavos habang nasa 4 centavos pa rin ang South Korean won. Nasa 9 pesos and 6 centavos naman ang Chinese yuan habang nasa 7 pesos and 84 centavos naman ang Hong Kong dollar. Ang British pound ay katumbas ng 82 pesos and 39 centavos habang nasa 70 pesos and 42 centavos naman ang euro. Nasa 43 pesos and 31 centavos naman ang Canadian dollar habang ang Saudi Arabian rial naman ay nasa 16 pesos and 38 centavos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na po nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Susunod na po ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ni Leo Magpayo sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon. Makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Alagang Amosuk mula sa Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Hatid ay kaalaman tungkol sa mga serbisyo para sa ating mga seafarers. Tatalakay sa kanilang mga benepisyo at karapatan. Pag-uusapan ang kanilang kalagayan at ilalatag ang iba pang mahahalagang programa na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang ahensya. Alagang Amosuk. Kasama si Camille Simbulan tuwing Sabado dito sa Radyo Pilipinas World Service. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang sports balita. Nagwakas ang makasaysayang kampanya ni Alex Ayala sa Wimbledon matapos siyang talunin ni Jasmine Paolini ng Italy sa 4th round, 6-4, 4-6 at 6-3 sa isang matinding laban sa London. Sinubukan ni Ayala na makapasok sa kauna-unahang Grand Slam quarterfinal ng isang Pilipino mula pa noong 1953, ngunit nauna nang umusad si Paolini patungo sa huling 8. Nagbigay ng matinding hamon si Ayala, lalo na sa second set kung saan puinersa niya ang decider. Sa huling set, nagpalitan sila ng holds hanggang sa lumamang si Paolini at tuluyang makuha ang panalo. Sa kabila ng pagkatalo, mananatiling makasaysayan ang kampanya ni Ayala, kabilang ang kanyang malaking upset laban sa defending champion na si Iga Swiatek sa 3rd round, ang tagumpay na nagdala sa kanya sa pinakamalalim na yugto ng isang Grand Slam sa kanyang karera. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nanlamig sa simula ang Gilas Pilipinas at doon na bumagsak ang laban matapos silang padapain ng host Australia 92-49 sa RAC Arena sa Perth sa pagtatapos ng third window ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Pantay pa ang laban sa unang minuto, tabla sa 8-all bago kumawala ang Boomers sa isang 23-4 na pag-arangkada na naglatag ng malaking kalamangan at hindi na nila binitawan hanggang dulo. Umabot pa sa 33-12 ang abante ng Australia matapos ang unang yugto. Nagawa pang pigilan ng Gilas ang opensa ng Boomers sa second quarter, pero mabilis ding nakabalik ang Australia sa ritmo at tuluyang lumayo. Walang Gilas player ang umabot sa double figures. Pinakamahusay si Junmar Fajardo na may 8 puntos, 8 rebounds, 3 assists at 2 blocks. Siyam ang naitala ni Dwight Ramos pero hirap sa 3, habang si Kevin Kiambao na nagpasiklab sa simula ay natigil sa 8 puntos. 7 puntos ang ibinigay ni Juan Gomez de Leaño habang nagbigay ng lakas si Mike Phillips sa kanyang 6 na puntos at 12 rebounds. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagpakitang gilas si Filipino pole vaulter at Olympian EJ Obiena sa Fly Athens Tournament sa Greece, kung saan nagtala siya ng season best na 5.81 meters, ngunit nagtapos sa ika-4 na pwesto matapos maungusan sa countback. Nalampasan ni Obiena ang dati niyang season best na 5.78 meters at muling bumalik sa 5.8 meter plus range ang unang beses mula noong Setyembre ng nakarang taon. Masaya niyang ibinahagi sa social media ang milestone at pinuri ang natatanging venue sa harap ng Panathinaik Stadium. Nakakuha ng gintong medalya si Christopher Nielsen ng Estados Unidos, habang si Thibaut Collier ng France ang pumangalawa matapos pareho nilang malampasan ang 5.91 meters. Sa 5.81 meters, 5 ang nagtabla kabilang si Obiena, Paris 2024 bronze medalist Emmanuel Carales, Menno Vloon, Ersu Sasma at Baptiste Thierry. Bumagsak si Obiena sa ika-4 na pwesto matapos ang countback, habang si Carales ang nakakuha ng bronze. Sa kabila nito, positibo ang direksyon ng kampanya ni Obiena na patuloy na naghahanda para sa susunod niyang mga kompetisyon.
Napdapa ng University of the Philippines ang De La Salle University 98-69 sa 19th PhilOil Eco Oil Preseason Cup na ginanap sa PhilOil Eco Oil Center sa San Juan. Nanatiling walang talo ang Fighting Maroons sa 5 laro, tampok ang 13 puntos at 6 na rebounds ni VJ Pre sa rematch ng UAAP Season 88 Finals. Pinangunahan ni Francis Ñoroca ang UP sa 16 na puntos habang nagdagdag si Chico Briones ng 14. Umiskor ang Maroons ng 40 of 82 mula sa field kumpara sa 21 of 58 ng Lasal. Lumamang pa ang UP ng hanggang 36 na puntos, bunsod ng matibay na rebounding at mas maraming shot attempts. Tatapusin ng UP ang elimination round kontra Far Eastern University bago pumasok sa crossover quarterfinals, dala ang momentum na nag-iwan sa Lasal na naghahanap ng sagot. Nagtapos ang Green Archers sa 4-2 record. Nanguna si Jacob Cortez na may 20 puntos, 9 na rebounds at 2 assists, ngunit nagkaroon ng 8 turnovers. Pinakinabangan ng UP ang mga ito, kumamada ng 28 puntos mula sa turnovers at 21 fast break points. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, magbubukas ang Premier Volleyball League o PVL on Tour sa Miyerkules sa Iligan City, Isabela. Tampok ang 4 na top clubs sa unang doubleheader ng 7 stop na pre-season tour. Susunod ang mga leg sa Batangas, Vigan City, Polomolok, Santiago City, Lanao del Norte at magtatapos sa Agosto 22 sa isang lalawigang iaanunsyo pa. Layunin ng tour na dalhin ang PVL sa iba't ibang rehiyon habang pinaghahandaan ng mga koponan ang bagong season. May dagdag na pabuya ang bawat laro, 100,000 piso para sa mananalo at 50,000 piso para sa matatalo. May mandatory playing time rule din. Lahat ng 14 na players ng bawat koponan ay kailangang makalaro bago matapos ang second set na may minimum na 3 rallies bawat isa. Pagkatapos nito, may full lineup discretion ang coaches. Hindi papayagang maglaro ang mga atleta na nasa official national team delegation o may naka-schedule na commitments. Babalik din ang Premier Ball, ang special 2-point rally na pwedeng i-activate 1 beses bawat set. Ngunit hindi pwedeng gamitin para manalo ng set at limitado lamang hanggang 22 puntos o 12 puntos kung aabutin ng 5th set. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, magbabalik po si Win Peñano pagkatapos ng ilang paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Salamat Leo para sa ating sports balita ngayong araw. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito, pero bago po tayo tuluyang mamaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita. Kay Steph Vicente para sa balitang negosyo at kalakalan, kay Leo Magpayo para sa balitang pampalakasan, sa mga nakasama nating reporter na nagulat mula Luzon hanggang Mindanao, sa production side kanila Drizzle Nanyong at Jay Arevalo, sa ating mga kasama sa Master Control na sila Mila Junela, Susan Aison, Hiro Lucero at JP Lumuntad at Anthony Pimentel, at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Sumayin niyo po ang mga mainit na balita sa araw na ito. Ako po muli si Win Peñano. Naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat. At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon.